So, sino gusto ng mana? Sabi ko na nga ba ayaw maghirap? Ikita ko sa inyo kung ano ang malaking reward na binibigay ng Diyos sa mga nanatiling tapat sa Kanya. Gantimpalang hindi malulustay, gantimpalang hindi mababawasan, gantimpalang ma-enjoy natin forever. Sapagkat yung mga mana-manang yan, tingnan niyo ang libughang anak, minana niya ang kalahati ng kayamanan ng kanyang ama, pero hindi nagtagal, nalustay. Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah, hallelujah. Awesome word.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Muli sa gabing ito at sa dakong ito, patuloy ka naming pinupuri at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Pinuluwalhati at pinasasalamatan ka namin sa inyong kabutihan at katapatan at humihingi kami ng kapatawaran para sa aming mga kasalanan. Abutin niyo po kami ng inyong mahabagin at mapagpalang kamay upang ang lahat ng mga may karamdaman at may sakit inyo pong ganap na pagalingin. Ang lahat ng pinaghihinaan at nalulumbay inyo pong palakasin at patatagin. Ang lahat ng aming mga problema inyo pong tugunin. At ang lahat ng aming mga pangangailangan inyo pong punuin. Pagpalain niyo po kaming lahat na nandito ngayon sa inyong banal na harapan. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng makikinig at makakarinig ng inyong mabuting balita. Pagpalain niyo ang aming pakikinig sa inyong mabuting balita at higit sa lahat, pagpalain niyo po ang inyong mabuting balita upang ito ang maging daluyan ng inyong tanda, himala, kababalaghan, pagpapala at kapangyarihan. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ, according to Matthew chapter 5, verses 1 to 12. Now when he saw the crowds, he went up
on a mountainside and sat down. His disciples came to him, and he began to teach them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Glory to God, glory to Christ Jesus. Nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Purihin natin ang ating Panginoon. Alam niyo kapatid, mga kapatid, merong isang lalaki na may asawa, yung asawa niya may alagang pusa. Yung lalaki, pinagseselosan lagi yung pusa dahil hindi na siya pinapansin ng kanyang asawa, laging inaalagaan yung pusa. Kaya naisip ng lalaki, liligawin ko yung pusa na to. Kaya ang ginawa niya, kinuha niya yung pusa,
sinakay sa kotse, dinala sa ibang kalye sa loob ng village nila na malayo doon sa kalyeng tinitirahan nila. Nung pag-uwi niya, nakita niya yung pusa. Naglalakad papasok ng pintuan. Kaya nagulat siya, bakit naunahan pa ako ng pusang ito dito? So nag-isip siya ng ibang paraan, pagkalipas ng ilang araw, ang sinubukan naman niya, kinuha niya uli yung pusa, dinala niya sa ibang village na. Lumabas siya sa village niya, dinala niya sa ibang village, doon niya binaba yung pusa, tapos umuwi siya. Pagka-uwi niya, pagpasok niya ng pinto, hawak-hawak na nung misis niya yung pusa. Kaya nakakagulat, nakakatakot, di ba? So nag-isip siya ng paraan kung paano talaga hindi na makakabalik yung pusa. Ang ginawa niya, lumipas ang mga ilang araw, isinakay niya uli yung pusa sa kotse. Eto medyo kailangan makinig na kayo na mabuti. Dahil talagang, ang ginawa niya, tumawid siya ng ilog, pumasok ng gubat, umakyat ng bundok, sa taas ng bundok, iniwan niya yung pusa. Nung pauwi na siya, linabas niya yung cellphone niya, tinawagan niya ang misis niya. Hello, darling. Oh, hello, darling. Sabi ng misis niya. Darling, nandyan na ba yung pusa? Ang sabi ng misis niya, nandito, bakit? Pwede ko ba makausap? Kakausapin mo yung pusa? Bakit? Hihingi lang ako ng direksyon, nawawala ako. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon, at tawagin na natin ang ating punong lingkod, si Brother Mike Z. Velarde. Kumusta na mga pusa? I'm blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas sa pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, maginhawa, at matagumpay. Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta ka na? Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God. Thank God ako'y marangal at matuwid ka. Thank God happy, pag-ibig ko'y Bata magpatanda. Bata magpatanda, lahi mo magkaiba. Pagkarinig magandang salita, sasabihin ko ibang-iba kaysa iba. Happy and prosperous talaga. Kamusta ka na? Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y Pagkay El Shaddai. Pagkay El Shaddai sa kanya'y nagbigay. Anong mangyayari? Sisipin, umaapaw ang buhay. Pag si El Shaddai, sino na
Bagsak yun! Happy and prosperous talaga! Kamusta ka na? Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas sa pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa, at magmamay! Purihin ang Panginoon. Kaya taasan yung dalawang kamay. Jesus said, "Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you." Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwika ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo't magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Tatanungin ko kayo. Anong gusto nyo? Mana o reward? Ha? Sino sa gustong mana? Ayaw nyo ng reward? Okay. What is the difference between reward and inheritance? Ano pagkakaiba ng gantimpala sa mana? Kanina narinig natin sa Ebanghelyo, ang pinag-uusapan ngayon, mga panahon, ay tungkol sa parusa at gantimpala. Reward or punishment. Sa paghuhukom, parurusahan ang lahat na masama at gagantimpalaan ang lahat na nagpakabuti. Taas ang kamay nyo. Ngayon, usong-uso ang reward. Diba? Kapag ikaw ay frequent flyer ng isang airline at hindi ka nagpalipat-lipat, may reward points ka na pwedeng gamitin sa susunod na biyahe mo. Kapag ikaw naman ay gumagamit ng credit card at malaki ang utang mo, laging malaki ang utang at nagbabayad ka, mayroon ka rin reward. Diba? Uso ngayon ang mga reward. Pero pangsamantalang reward. Sa Biblia, mayroon pong tinatawag na great reward. Sabihin nyo. So, tanong kayo uli, ano gusto nyo? Mana o reward? Sa mana pa rin. Ano ang pagkakaiba ng reward sa mana? Ang reward ay ibinibigay after you have done something good. In appreciation of what we have done, we are rewarded. While mana is yung yaman na hindi natin pinaghirapan. Ibinibigay sa atin, ang mana ay ibinibigay upon request. Diba? So, sino gusto ng mana? Sabi ko na nga ba, ayaw maghirap eh. Gusto natin yung maghihirap ang iba, tayo magmamana. Ano? Pero ngayong gabi, pakikita ko sa inyo kung ano ang malaking reward na binibigay ng Diyos sa mga nanatiling tapat sa Kanya. Amen ba? So, tatanong kayo ulit kayo,
Ano gusto nyo? Mana o reward? Mana pa rin. Hallelujah. Okay, unahin natin ang mana. Ang sabi sa Biblia, ask and it shall be given to you. Iyan ang mana. May nakalaan lagi sa atin ang Diyos ng mana. Kapag may nagtatanong sa akin, kumusta ka na, Brother Mike? Ang sagot ko ay, sa awa ng Diyos, gwapo pa. Okay. Tasa ka ba nyo? Tanungin ko kayo. Ano sa tingin nyo yung sagot ko? Mana o reward? Mana pa rin? Ha? Sa awa ng Diyos, lahat tayo, masama o mabuti, may pamana. Amen ba? Kaya lang, pakikita ko sa inyo ang pagkakaiba ng mana at ng reward ngayong gabi. A reward is lasting. Ang mana nalulustay. Bakit? Hindi pinaghirapan eh. Ano ang bagay na hindi mo pinaghirapan, madali mong lustayin. Madali mong kalimutan. Amen ba? Pero kapag pinaghirapan mo ng mahabang panahon, hindi mo basta-basta makakalimutan. Hindi mo basta-basta maiwanan. Amen? Kaya nung unang panahon, ang mag-asawa ay naglalas talaga. Bakit? Pinaghirapan niya ng 7 taon. Ngayon, hindi na nagtatagal. Bakit? 7 minuto lang. Nagkasundo na. Lunes. O, taas mo na yung prayer request. Baka tayo. Humingi muna tayo ng mana. Kayo ba yung niwalang pagmamanahin kayo ngayong gabi? Sabihin nyo, sa awa ng Diyos. O, taas nyo na lahat. Your passport, yung wallet na may laman, yung wallet na walang laman, huwag itataas yun. Kayo ba may wallet na lahat? Sa susunod, huwag lang wallet ang dalhin nyo. Backpack na. Backpack na. Bakit? Sa susunod na Sabado, ako'y nakatitiyak na ibubuhos ang gantimpala sa ating lahat. Hindi lang mana, kundi gantimpala. Amen ba? Sabihin nyo, O Diyos ng awa at gantimpala, ngayong gabi, hinihiling ko po na ko ay inyong kaawaan, sapagkat kung hindi sa inyong awa, ako ay tiyak nawawala. Ganun pa man, dahil sa inyong awa, ako ay naririto ngayon sa inyong harapan, handang-handa na tumanggap ng inyong mana at gantimpala sa ngalan ni Jesus. Amen? Amen. Okay, baba muna ang inyong mga hawak kamay and find your partner. Unang tanong mo sa partner mo ay ganito. Anong gusto mo? Awa o gantimpala? 1 plus 1. So, pangalawa, sasagutin mo. Isa lang, ha? Awa o gantimpala. Pipiliin mo. Kung anong piliin mo, siyang darating sa'yo. Amen ba? 1 plus 1. 3 plus 3. Very good. Sinong pumili ng gantimpala? Okay. Ang sasabihin mo sa bandang huli, mapalad ka. 1 plus 1.
3 plus 3. 7 plus 7. Purihin. Purihin ang Panginoon. Okay, taas ang kamay. Taas ang kamay. Sabilang kong 3, yoyo kong 3 ulit at sasabihin nyo, awa, awa, awa ng Diyos, may gantimpala ko. Ulitin nyo nga. Very good. 1, 2, 3. Purihin, purihin ang Panginoon. Okay. We are almost through with the life of Elijah. So, 2 bagay ang ating hihingin ngayon. Mana at gantimpala. Gusto niyo yon? Sabi ng Panginoon Kristo, mapapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. In other words, bago tayo, ang mga propeta muna. Ang mga propeta ang siyang pinagkatiwalaan ng Diyos na mamagpahayag ng kanyang awa at kabutihan sa lahat ng tao. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. So babalikan natin sandali ang isang propetang ibinabahagi sa atin ngayon, sa ating kapanahonan, na dapat natin tularan. Sino yon? Ha? Si Elijah o si Elias? Si Elias. Ang tanong ko ay, ano sa tingin nyo ang gantimpalang ibinigay kay Elias? Ano? At the end of his journey, sa katapusan ng kanyang paglilingkod, may gantimpalang espesyal na tinanggap si Elias. Ano yun? Ano yun? Ha? Ano? Kapangyarihan? Hindi yata kayo nakikinig eh. Ha? Gusto niyo malaman? According to 2 Kings chapter 2 verses 11 to 12, as they were walking along and talking together, ang tinutukoy dito si Elias at si Eliseo. As they were walking along and talking together, suddenly a chariot of fire and horses of fire appeared and separated the two of them. And Elijah went up to heaven in a whirlwind. Elisha saw this and cried out, my father, the chariots and horsemen of Israel. And Elisha saw him no more. Then he took hold of his garment and tore it in two. Nung si Elias ay patapos na ng kanyang misyon, nang maihanda na niya si Eliseo, alam na niyang kukunin siya ng Panginoon. Bakit alam ni Eliseong kukunin siya ng Panginoon? Ha?
Bakit alam niyang kukunin siya? Hindi siya mamamatay, kundi kukunin. Sapagkat iyon ang kanyang huling panalangin. The last prayer request made by Elijah was for God to take him. Kunin mo na niya ko, sabi na ni Elijah. Hirap na niya ko. Ako na lamang ang natitira dito sa Israel na nagmamalasakit sa iyo. Ang lahat ay tumalikod na, sumuko na, sumamba na kay Baal. Sinira na nila ang sambahan dambana para sa iyo. Wala na nagmamalasakit sa iyo, kundi ako. So, this proved to show that all the prayer requests of Elijah was granted. Lahat na kahilingan ni Elias sa Panginoon, tinugon ng Panginoon according to his prayer request, ayon sa kanyang kahilingan. Inibig ni Elias na siya ay mamatay. Sinabi niya, hirap na ako, ibig ko nang mamatay. Pero hindi niya sinabi sa Diyos, patayin mo na ako. Tudasin mo na ako. Ang sinabi niya, take me. Kunin niyo po ako. Brothers and sisters, this is Elijah's great reward. Hindi siya dumaan sa pagkabulok. Hindi siya namatay. Pangalawa siyang tao sa Biblia na hindi dumaan ng kamatayan, iniakyat siya na buhay sa kaharian ng langit ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? Sa pamagitan ng ano? Sa pamagitan ng isang ipo-ipo. Ano yung ipo-ipo? Whirlwind. Ipo-ipo o tornado. No? Kaya pag may nakita kayong ipo-ipo, tumakbo kayo doon. Pasok kayo doon sa ipo-ipo. Malay nyo, dalhin na kayo sa langit. Ano? Kung karapat-dapat dadalhin kayo ng ipo-ipo, kung hindi naman, ihuhulog kayo ng ipo-ipo. Tutudasin kayo ng ipo-ipo. So, how did Elijah got this special reward, this great reward? Paano tinanggap ni Elias yung ganong gantimpala ng Diyos? And besides that, tatandaan nyo yung tinutukoy sa Bibliang transfiguration, natatandaan nyo yun, sa pundok ng pagbabago ng anyo ng Panginoong Kristo. Sino ang nakita ni na Pedro doon? Si Elias, si Moses, at ang Panginoong Kristo. And kanina, dumaan sa akin si Father Sunny as usual, pagkatapos ng kanyang misa, dumaraan sa aking dressing room at kami nagbabahaginan ng aming mga insights at karanasan sa ating pananampalataya. Itanong ko sa kanya, Father, natatandaan mo na magkita-kita si Jesus, si Elijah, at si Moses? Nakita ni na Pedro at ang mga alagad na kasamahan ng Panginoong Kristo, si Elias nakilala nila in person. Si Moses nakilala na in person. At ang Panginoong Jesus ay nagbago ng anyo rin. Natatandaan niyo yun? Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, totoong may bago, may buhay na walang hanggan. At hindi po yan mapapabulaanan. May mga taong makakarating doon sa hinahandang kaharian ng Ama para sa mga mabubuti at mga matuwid. Amen ba? Bilang gantimpalang
hindi malulustay, gantimpalang hindi mababawasan, gantimpalang ating, ano tawag nun? We can enjoy forever. Ma-enjoy natin forever. Sapagkat yung mga mana-manang yan, tingnan niyo ang libugang anak, minana niya ang kalahati ng kayamanan ng kanyang ama, pero hindi nagtagal, nalustay, naubos. Pero yung pinaghirapan, hindi po yan nilulustay. Amen ba? Kaya sa mga pagbasa kanina, kung kayo ay keenly listen to the gospel in the readings, kung tunay na inyong pinakinggan at hindi po kayo nakipagtalo sa ebanghelyo at hindi kinakipag-usap sa inyong katabi, kundi tinuon ang inyong pakikinig doon sa ebanghelyo, sinasabi doon sa sulat ni San Pablo sa mga Tigasalonika, ayaw ng Diyos ng tamad-tamad. Amen ba? Kailangan tayo ay nagpapawis. Sa isang bahagi ng kasulatan, may sinabi niya doon, huwag pakakanin ang tamad. Alam niyo ang taong tamad? Walang ginagawa? Sino nagsasabing walang ginagawa ang taong tamad? Hindi. May ginagawa yan. Ano ang ginagawa ng taong tamad? Nang hihimasok sa buhay ng may buhay. Sabi sa Biblia, narinig nyo kanina yon? Huwag kayong tutulad doon sa mga taong tamad na walang ginagawa, kundi ang manghimasok sa buhay ng may buhay. Amen ba? Tasa kamay nyo. Bato sa langit, ang tatamaan ng sasabihin ko ngayon sa akin ay magmahal. Sapagkat ito'y sa kabubuti ninyo. Sino ang number 1 na naghahanap ng pera at salapi ng gawain ni El Shaddai? Yung nagbibigay o hindi nagbibigay? Kita nyo yan? Hindi nga na nagbibigay, nakikialam pa, sa tingin nyo, gagantimpalaan ng Diyos yan? Hindi. Pero tayong lahat, nakatitiyak, gagantimpalaan ng Diyos. Amen ba? Para ko natiyak, kanina sa mga pagbasa, sinasabi doon, ang lahat ng masama ay parurusahan. Subalit ang lahat na sumunod sa akin, sabi ng Panginoon, gagantimpalaan. Gagantimpalaan. Sino ang gagantimpalaan? Anong wow? Lahat na sumunod. Lahat na sumunod. Ang tanong ko sa inyo, susunod, hindi susunod? Sa kamay nyo. Alam nyo, nung araw ng Mertes, I was so happy. Ako po ay natuwa. Alam nyo kung bakit? Kung nandito po kayo, ang mensahe po ay the sound of silence. The sound of silence. For the first time, kung nandito kayo, lumabas ang lahat ng tahimik. Wala kang maririnig na ingay nila. Sapagkat nang ako'y mamahagi, ang sabi ko, tatanggipin nyo ng tahimik. Si tinambak na yan tahimik, umuwi silang tahimik, hanggang ngayon, tahimik pa sila. Purihin natin ang Panginoon. Purihin na Diyos. Okay, let's go back to the life of Elijah as our prototype. Ibig sabihin, ito ang ating model. Model. Did you know that Elijah went through severe depression? Alam niyo ba na si Elias ay dumaan ng matinding
pangungulila sa buhay. Why? Because he was persecuted. Nang magpasimula siya maghayag ng salita ng Diyos sa Haring Ahab, pinasimula na po siyang habulin ng mga kaaway ng Diyos. Kaya, saan dinala ng Diyos si Elias? Sa isang bundok, nag-iisa. Walang makausap. Ang nagdadala sa kanya ng pagkain ay ano? Uwak. Matutuwa ka ba doon? Kahit kumakain ka, nag-iisa ka? Ha? Malungkot yung taong nag-iisang kumain. Amen? At pagkatapos ng pagkain, ano sa tingin mo ang ginagawa ni Elias? And did you know, it took him 3 years in that mountain. 3 taon siya doon. Siguro, barbasarado na yun. No? Nag-iisa. Subukan nyo nga mag-isa. Subukan nyo mag-isa. Ha? Pag hindi kinasiraan ng bait. Ano? And after 3 years, all of a sudden, natuyo yung batis na kung saan siya umiinom at wala nang dumarating na uwak para sa kanyang pagkain. Maybe it took many weeks for that matter. But Elijah did not make anything or did not move. Walang kilos na ginawa si Elias. Ang hinintay niya sa lahat ng panahon na yon ay ang sasabihin ng Diyos. Tasa kamay niyo. And do you know the time when the word of God came upon Elijah? Ang sabi sa Biblia, in the word of the Lord came upon Elijah. What was the time? Anong orasyon? Ha? Nung si Elias ay tahimik na tahimik. Walang iniisip, walang sinasabi, kundi hinihintay niya ang tinig ni Yahweh. So by the time, malinaw na dumating sa kanya ang sabi ng Diyos, alsabalutan, lipat ka na ng tirahan. Sa bayan ng Sarepta, may kinausap akong balo na magpapakain at magpapainom sa iyo. Matutuwa kayo nun si Elijah. After 3 years, doon sa bundok, ang sasalubong sa kanya, balo, ay binata si Elias. Ha? Ay kung ako yung sasabihin ko sa Diyos, ikaw naman. Sa paghihirap ng 3 taon, pasasalubong mo sa akin, balo. Ilang taon na kaya yun? Wala pang sinabi ng Diyos kung 50 na yung balong yun, 60 na yung balong yun. Diba? Pero dahil sa sinabi ng Diyos, hindi nag-expect si Elias na salubungin ng dalagang teenager, ang inasahan niya, balo ang kanyang aabutan. Kaya pagdating niya sa pintuan ng bayan, sino ang nakita ni Elias? Yung balo, namumulot ng kahoy na panggatong. At nang humingi siya ng tubig, bibigyan siya ng tubig, sa pahingi naman tinapay. Anong sabi ng balo? Alam ng Diyos mo na pinaglilingkuran, wala na akong tinapay pakakain sa iyo. Huling patak na lang ng harina at langis ang hawak ko ngayon. Lulutuin ko yan para sa aming mga mag-ina. Pagkatapos matutulog na kami, maghihintay ng kamatayan. Kung ako yun, sasabihin ko, Lord, ano ba ito? Akala mo kinausap mo na ito? Bakit iba ang sagot sa akin? Pero ano sabi ni Elias? May tiwala si Elias sa kanyang Diyos. May tiwala si Elias sa kanyang Diyos. Pag sinabi ng Diyos, pinaniwalaan ni Elias. Amen? Tasang kamay nyo. Ano sa tingin nyo ang naisip ni Elias? Wala man ang balong ito, tiyak magkakaroon ito
Dahil sinabi sa akin ng Diyos. Amen? Now, the power of Elijah was operating in two ways. Pakikita ko sa inyo. Ang kapangyarihan bigay ng Panginoon kay Elijah ay kumilos sa pamagitan ng dalawang bagay. Sa kanyang sinasabi. Kapag may kinausap siya at sumang-ayon sa kanya, nangyayari ang sinasabi niya. Nangyayari ang sinasabi niya. Now, what is that? That is the power of agreement. Sinabi ng Panginoon Kristo, saan man, kapag mayroon dalawa sa inyo dito sa lupa, na magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa aking Ama, tiyak ibibigay sa inyo ng aking Ama. Amen ba? So anong sinabi ni Elias sa balo? Huwag kang matakot. Gawin mo ang dapat mong gawin, pero pakainin mo muna ako at painumin, sapagkat ito ang sinabi ni Yahweh. Hindi tayo maubusan ng harina at langis at ng tubig. Hanggat hindi pinapapatak ng Diyos ang ulan sa Israel. Remember, it took 3.5 years. 3 years doon sa batis ng karet si Elias, then another 6 months dito sa balo. 6 months after, pumatak ang ulan. So nagkaroon ng banding si Elias at ang balo. Kung anong sabihin ni Elias sa balo, at sinabi ni Elias, ito ang sinabi ng Diyos. Ako'y naniniwalang may kodigo si Elias. Tulad ko may kodigo. Sapagkat ayaw niyang magkamali sa sasabihin niya. Kaya pag sinabi ng Diyos sa kanya, sinusulat na niya. Kayo, sinusulat niyo ba? Sinusulat niyo ba? Pag hindi niyo sinulat, pag uwi nyo, pinagalitan kayo ng asawa nyo o anak nyo o kapitbahay nyo, nakalimutan nyo na. Pero kung nakasulat, no, may kodigo ka. Kaya ko'y naniniwalang may kodigo si Elias. Pag sabi nyo doon sa balo, ito ang pinasasabi ng balo, ng Diyos. Hindi tayo maubusan ng harina at langis hanggat hindi pumapatak ang ulan. Ano nangyari? Naubusan ba yung balo? Bakit hindi? Bakit hindi? Hindi naubusan ng langis at harina ang balo sapagkat sinunod niya ang sinabi ni Elias. Sinunod niya ang sinabi ni Elias. Hindi lang niya pinikinggan, hindi niya pinaniwalaan niya at sinunod. Kaya nang balik-balikan ng balo ang kanyang lalagyan, siksik, liglig, umaapaw lagi. Si Elias at tayo walang pagkakaiba. Sabi sa Biblia, Elijah was a man just like us. Si Elias ay taong tulad din natin. Dumadaan ng kalungkutan, dumadaan ng hirap, nagutom, pinagwikaan. Alam mo ba ang tawag kay Elias nung hari? Salot ng Israel. Na magkita sila lang yung Haring Ahab, sabi ni Haring Ahab, na ikaw, salot ng Israel. Ang sabi ni Elias, hindi ako ang salot ng Israel. Ikaw ang salot ng Israel. Narinig niyo yun? Okay. Tatanungin ko kayo. Nung sabihin ko sa inyong ilabas ang inyong mga wallet, nilabas nyo ba? Nung sabihin kong huwag gagastusin ang laman ng wallet, ginastos nyo ba? Tatanungin ko ngayon, nawawalan ba kayo ng pera? Bakit hindi? Laging may laman ang wallet ng pera. Purihin natin, Panginoon. Purihin na Diyos. Amen ba? Nang sabihin ko sa inyong, huwag iwawala ang ticket ng Miracles Are Forever at pagdating ng pangailangan, magagamit nyo yon. Itinago nyo ba? Ginagamit nyo ba?
may narinig ako. Narinig yung patotoo nila. Diba? Inatake. Mamamatay na doon sa isang hospital. Ayaw nang lapatan ng gamot. Inilipat nila ng hospital. Pero maaari hindi makarating na doon sa hospital. Naalala niya yung ticket ng Miracles Are Forever. Anong ginawa niya? Pinaypayan niya. Anong nangyari doon sa pasyente niya? Hindi pa nalalapatan ng gamot, nabuhay na ang pasyente. Sinungaling ba ang Diyos? Hindi sinungaling ang Diyos. So brothers and sisters, Elijah was a man just like us. He was persecuted. He became angry. He became hungry and thirsty. He became lonely. Bakit naging lonely? Pero mo, 3 taon, ay binatang-binata si Elias. 3 taon, tinago doon sa bundok. Pagkatapos ng 3 taon, ang sasalubong sa kanya, byuda. Hallelujah. Sabi, binabalaking ko, sabi ko, Lord, mabuti na lang. Hindi namin ito dinadaanan. Pero kahit ganun pa man, ako ay dumaan ng halos ganun. For 50 years, nanligaw ako. Hindi ako tinutugon. No? Nung magkaroon ng party for the first time, ang ating mga katulong na lingkod dito para kay Sister Belen, nilabas nila yung mga picture ni Sister Belen ng bata pa. Ang nakita ko, sabi ko, ikaw ba yan? Ang ganda mo pala noon. Ang sabi sa akin, di mo nakikita sapagkat hinahanap mo yung aking binti. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, for doing all the Lord, the God of Israel, had commanded Elijah to do, he was taken up alive to heaven in a whirlwind, riding in a chariot of fire. Sa kanyang pagiging tapat at pagsasabuhay at pagsunod ng lahat ng ipinaabot sa kanyang utos ng Diyos, mahirap man sa kanyang tingin, wala siyang reklamo, sinunod niya. Hanggang sa huli, nang siya po ay pinagtatangka ng patayin ng mga tao na real na Jezebel, nang pinabalik siya sa pinanggalingan, walang atubiling bumalik si Elijah. In other words, Elijah passed the test. Si Elias ay pumasa sa lahat ng pagsubok na binigay sa kanya ng Panginoon. Kaya naman, si Elias ang tumanggap ng special visa and sasakyan patungo sa kaharian ng langit. Amen ba? Nasa kamay nyo. I just would like to let you see everything. Pakikita ko sa inyo kung ano pinakikita sa akin ng Panginoon. Kung gaano kahalaga sa Diyos ang pagsunod. Dahil sa pagsunod ni Elias, ipinakita ng Diyos ang kanyang special na gantimpala. Nilagay si Elias sa isang karwaheng gintong apoy, lumiliyab. May escort pa siyang mga kabayuan na lumiyab. Kitang-kita ni Eliseo nang siya'y iniakyat sa pamagitan ng ipo-ipo. Hindi nakita at hindi naranasan ni Elias ang gintong ataol. Na-imagine niyo yun? May mga tao dyan, buhay pa nagpapagawa na ng gintong ataol. May nabalitaan ako, tuwing matutulog sa gabi, doon na natutulog sa ataol. That's very true. Mayroon pong taong ganon. Naniniguro siya na yung kanyang ataol na ginto, walang ibang gagamit kundi siya.
Kaya pagtulog sa gabi, papasok doon sa gintong ataol, tatakpan, no? Ano mang mangyari, nandun na siya sa gintong ataol. Nasundan niyo? Huwag niyo bababa ang kamay niyo. Paano kayo makakarating sa ipo-ipon yan? Ha? Sandali lang, napapagod na tayo. Si Elias, hindi napagod. 3.5 years na naglingkod si Elias. Tingnan mo. Ang sabi naman ni Eliseo, Panginoon, ipamana mo sa akin ang iyong kapangyarihan, 2 doble. 2 doble. Sabi ni Eliseo, mabigat ang hiningi mong yan. Pero kung makikita mo akong kinukuha ng Panginoon, tatanggapin mo ang kahilingan mo. Amen ba? Tanong ko, tinanggap ba ni Eliseo kay Elias yung kanyang kahilingang mana? Tinanggap? Sa pamagitan ng ano? Yung balabal na nahulog. Ano ang kondisyon na binigay ni Elias kay Eliseo para tanggapin yon? Kung makikita mo akong kinuha ng Panginoon. Paano nakita ni Eliseo si Elias na kinuha ng Panginoon? Paano? Gusto niyo malaman? Sa susunod na Sabado. Bigay ko sa inyo. But meantime, pakikita ko sa inyo kung ano ang nakalaan para sa atin. Tulad ni Elias. What reward awaits each one of us who believe in the Lord Jesus Christ and obeys all His commands. Lahat tayong nanalig sa Panginoong Kristo at sumusunod sa lahat ng kanyang ipinag-uutos. Lalo na po yung kanyang huling utos. Ano ang huling utos ng Panginoon bago umakyat sa langit sa kanyang mga alagad? Ano? Ang sabi ng Panginoon, Matthew 28. Matthew 28. Ang sabi niya, lahat na kapangyarihan sa langit at sa lupa ay binigay na sa akin. Kaya humayo kayo, at gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Turuan sila na sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. At tandaan nyo ito, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ano? Anong utos? Gawing alagad ang lahat ng bansa. Hindi lang sa mga alagad yung utos na yon. Sa lahat naman ng palataya po yon. Gusto nyo malaman ang gantimpala doon? What about us? What must we do to receive a reward from the Lord? Like Elijah. First, for winning souls to the kingdom of Yahweh El Shaddai. Yaong maraming naakay patungo sa kaharian ni Yahweh El Shaddai ay magniningning sa kalangitan. We will shine like stars. Yung liwanag ni Kristo ay sa atin. Tataglayin natin. Kapag taglay natin ang liwanag ni Kristo, walang demonyong makalalapit sa atin. Walang masamang makakakapit sa atin. Nasundan nyo? Saan nyo masusumpungan? In the book of Daniel, chapter 12, verse 3 says, those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. Those who are wise. Sino ang wise?
Sabi sa katabi mo, are you wise? Sino ang wise? Ha? Yoong mga nakikinig ng salita ng Diyos. Yoong mga aabang ng sasabihin ng Diyos. Hindi yung inaabangan yung sasabihin ng television sa kabila. Kundi inaabangan yung mabuting balita sa himpilan ng. Iyon ang gagantimpalaan, magliliwanag sa kaharian ng Panginoon. The light of Christ will shine in them. And those who lead many to righteousness, yaong maraming naakay patungo sa pagbabago ng buhay, patungo sa kaharian ni Yahweh El Shaddai. Ang tanong ko ay, may naakay na ba kayo? Nang isang araw, may nagpamasahe ko. Tapos nung at the end ng masahe, sabi niya, Brother Mike, pwede ho bang mag-share ako, magpatuto ako? Kano ang ibig sabihin mo? Ako anya, hindi ko alam ang gawain ni El Shaddai. Ako anya ay mahilig mag-abortion. Umaatin na niya ako ng El Shaddai, nag-a-abort pa po ako. Kasi hindi namin kayang palakihin ang aning mga anak. Pero may nakakay sa akin, sabi niya, dito sa gawain. At sa kapakikinig namin, nabuksan ang aming kaisipan ng aking mister. At awa ng Diyos, nagkaanak pa kami ng 4. At ang 4 pong anak namin yan, magtatapos na po ng college. Silang lahat. Kako, ano ang trabaho ng mister mo? Ang sabi, taxi driver. Magkano naman kakikinikita? Dati anya 1,000. Ngayon kako, wala na pong 1,000. 500 na lang kung may awa ang Diyos. Bakit kako lumiit? Dahil sa traffic. At sa kanya, dahil sa over. Ano yung over? Ha? At saka yung grab. Ha? Anyway, so yan kanyang patutuo. Sa awa ng Diyos niya, nagliwanag ang aming kaisipan, nakita namin ang katotohanan na may awa ang Diyos sa atin. Kako, kumusta na kayo? Ayan na niya, nabubuhay sa awa ng Diyos. Awa. Sa awa ng Diyos, tayong lahat ay may gantimpala. Pasa kamay nyo. What do you think is the greatest accomplishment of Elijah? Ano sa tingin nyo ang malaking nagawa ni Elias sa kaharian ng Diyos? Ha? Ang kanyang mga panalangin? Ang magpababa ng apoy? Ang tigilin ng ulan? Ang palipatin ang bagyo? Ako'y naniniwalang wala nang papasok na bagyo sa atin. Do you believe that? Sapagkat mamanahin natin ang kapangyarihan ni Elias. Kapangyarihan ng kanyang pananalangin. Pero pakikita ko sa inyo, lagayan yung kamay sa inyong dibdib. Pakikita ko sa inyo ano ang ikinatuwa ng Diyos kay Elias. Na binigyan siyang special na gantimpala. Hindi gintong ataol, kundi gintong karwahe na inakyat ng ipo-ipo patungo sa langit. Amen ba? Ano yon? Anong nagawa niya? It's found in 1 Kings chapter 18 verses 38 to 39. Particularly verse 39. Then the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice, the wood, the stones in the soil, and also licked up the water in the trench. When all the people saw this, they fell prostrate and cried,
The Lord, He is God. The Lord, He is God. Anong ibig sabihin yun? In one single act, in one single miracle, in one single prayer, the whole nation of Israel returned to God. Ang mga taong tumalikod sa Diyos sa isang pagkakataon na yon, ang mga taong may alinlangan sa kanilang Diyos, ang mga taong sumamba na sa mga Diyos-Diyosan, nang makita ang himilang ginawa ng Panginoong si Yahweh El Shaddai dahil sa panalangin ni Elias, isang tinig ang narinig na ang sinabi nila, "The Lord, He is God." Sabihin niyo nga. Ulitin niyo. Anong ibig sabihin nun? Kinilala nila ang Diyos ni Elias. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. And that we can also do, as I have done for the past 33 years, proclaiming the miracles that God has given to me, has done to me in all the people. And you are witnesses to this. Nakilala niyo ang Diyos ni Elias. Nakilala niyo ang Diyos ni Elias. Ako si Elias, ako ni Noah. Panalangin ko sa Diyos ay di basta-basta. Panalangin ko sa puso ng gagaling. Kanyang tutugunin lahat kong hiling. Ako si Elias, ako ni Noah. Panalangin ko sa Diyos ay di basta-basta. Panalangin ko sa puso ng gagaling. Kanyang tutugunin lahat kong hiling. Salita ng Diyos sa aking tinutupad, kaya't ang buhay ko'y umuunlad. Sa piling ni Yahweh, wala nang hahanap-hanapin. Pangako niya'y aking aangkinin. Salita ng Diyos. Salita ng Diyos aking tinutupad, kaya't ang buhay ko'y umuunlad. Sa piling ni Yahweh, wala nang hahanap-hanapin. Pangako niya'y aking aangkinin. Ako si Elias. Ako si Elias. Ako ni Noah. Panalangin ko sa Diyos ay di basta-basta. Manalangin ko sa puso na gagaling. Kanyang tutugunin lahat kong hiling. Ako si Elias. Ako si Elias. Ako ni Noah. Manalangin ko sa Diyos ay di basta-basta. Manalangin ko sa puso ng gagaling. Kanyang tutugunin lahat kong hiling. Salita ng Diyos. Salita ng Diyos aking tinutupad, kaya't ang buhay ko'y umuunlad. Sa piling ni Yahweh, wala nang hahanap-hanapin. Pangako niya'y aking aangkinin. Ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos aking tinutupad, kaya't ang buhay ko'y umuunlad. Sa piling ni Yahweh, wala nang hahanap-hanapin. Pangako niya'y aking aangkinin. Ako si Elias. Ako si Elias. Ako ni Noah.
di basta-basta. Manalangin ko sa puso nagagaling. Kanyang tutugunin lahat kong hiling. Kanyang tutugunin lahat kong hiling. Kanyang tutugunin lahat kong hiling. Purihin ang Panginoon. Sabihin nyo, reward. So mag-iipon tayo na ngayon ng mga reward points. Bibigay ko sa inyo paano mag-ipon ng reward points para sa Panginoon. Para matulad tayo kay Elias. Not all of us, of course, will be like Elijah na sa isang paligsahan lang ng panalangin na panumbalik niya ang buong bayang Israel. Matatandaan nyo ito, sa Diyos, isa lang. Makaisa ka lang. Na makasalanan na maakay mo at manumbalik sa Panginoon at magbagong buhay, may reward ka na sa Panginoon. Amen? Okay. The second reward point is found in Matthew chapter 10, verse 42. Ang sabi doon, and if anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones who is my disciple, truly I tell you, that person will certainly not lose his reward. Okay. Hindi tayo lahat tinatawag para maghayag ng mabuting balita sa buong mundo. Pero may parte tayo. Amen? Ito nga, isang basong tubig lang na malamig. Tulad ng balo ni Elias. Hindi lang tubig na malamig ang pinainom kay Elias. Niluto pa ng tinapay. In other words, for us to earn a reward or for us not to lose our reward, tandaan nyo, sa sandaling tayo ay manalig at manampalatay kay Kristo, tinanggap natin siya bilang tagapagligtas, may gantimpala na tayo. May gantimpala na tayo. May reward na tayo. So, anong ibig sabihin to? For helping the Lord's missionaries spread the good news to all nations, with your offerings and tithes, you are part of the mission bringing back lost souls to the kingdom of God. Amen ba? So, hindi lang malamig na tubig. Huwag naman puro tubig. Pag puro tubig ibigay nyo, ihi ng ihi yan. Bigyan nyo ng baon. Amen. Pabaonan nyo. Pero wag yung kukunin sa wallet nyo. Bakit? Turuan ko kayo. Nakakita na ba kayo ng mangingisda? Yung may kawel? Pwede bang yung makahuli ng isda yung kawel na walang pain? Hindi, nilalagyan ng pain yun. Ganyan din ang wallet. Pag ang wallet nyo ay laging walang darating. Pero pag ang wallet nyo ay mayroon, pag may nangailangan, tataas nyo ang wallet nyo. At sasabihin nyo sa Panginoon, may gusto akong tulungan, Panginoon. Higit pa sa laman ng wallet ko, ang kailangan tulong. Tulong ng Diyos darating. Amen? Tasa kamay nyo. May mga tao literal minsan mag-interpret ng Biblia. Palibasa na sabing malamig na tubig. Malamig na tubig na lang ihinahanda. Hallelujah. Kaya yung mga disciple preacher natin, ang lalaki ng tiyan. Sa kainom ng tubig.
Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay, are you following me? I'm giving you tips on how to earn reward or keep our reward that God has prepared for us. Ito ang magandang reward. Sasabihin ko na sa inyo. Ha? Better than Elijah. Si Elijah ay sinundo na mga chariots of fire. Mga anghel lang ang sumundo sa kanya. At si Elias ay kinuha ng ipo-ipo. Nawala doon sa pangitain sa tingin ni Elias, nawala na doon sa ipo-ipo. Malay mo kung hinulog sa dagat yun, ang ipo-ipo. Ano? Pero ako'y naniniwalang hindi hinulog si Elias ng ipo-ipo sa dagat. Alam mo kung bakit? Nakita ni Pedro doon sa bundok ng Transfiguration. Buhay na buhay si Elias. Ang tanong ko kaya pala kay Father Sani kanina ko, Father, so nagkita-kita, nagtagpo si Moses, si Elijah, at ang Panginoon Kristo doon sa bundok ng Transfiguration. Ano kaya ang pinag-usapan ng tatlo? Alam niyo ba? Natawa si Father Sani. Ang mga tanong mo talaga, sabi niya, hindi namin nadaanan sa pag-aaral namin yan. Pero kako, may pinag-usapan sila. Kayo mga teologo, pinag-aralan nyo na ba kung ano ang pinag-usapan noon tatlo? Sabihin nyo, ikaw Brother Mike, alam mo ba? Ano sa tingin nyo? Alam mo hindi alam? Sino sasabing alam? Masyadong tiwala nyo naman sa akin. Yan ako believe sa inyo. Gusto nyo malaman? Sa Sabado. Sa Sabado. Tandaan nyo muna ang ating reward points ngayon. Uso-uso kasi ang mga reward ngayon eh. There are mga earning ng reward points, di ba? Ito, tinuturo ko sa inyo, hindi ito mawawalang reward na ito. So the second reward is, first reward of course is, personally, may maakay kang mga tao. Yung kwento ko nga pala sa kanya, kako na sana yung umakay sa'yo. Ay, ang malungkot niya, nawala. Anong nawala? Nawala na sa gawain. Saan napunta? Naging addict po. Sa halip na maging addict, ng salita ng Diyos, kayo, hindi ba kayo mga addict? Sino mga addict? Tuturo ko kayo kay Duterte. Lagot kayo sa presidente. Alam mo, ako, believe dyan sa presidente natin yan. Ako, pinapanalangin ko yan. Magiging magaling na presidente yan. Amen? May kinakausap na ng Diyos eh. So, pangalawang reward, huwag kayong manghinayang sa inyong mga offering. Bakit? Nakakarating po yan sa bawat sulok ng daigdig. Ngayon, naririnig tayo sa lahat ng sulok ng daigdig. Amen ba? At hindi lang naririnig, nakikita pa tayo sa Tiyobyo. Ano yan? Ano tawag doon? YouTube pala. Pangatlo. Third. Natatandaan nyo pa? Third reward point. Ito ngayon, medyo malaki ang reward dito. Taas ang kamay nyo. It's found in Luke chapter 6, verse 35. But love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High, because He is kind to the ungrateful and the wicked. Ano ang tatanggapin natin? Great reward. Dahil sa ano? Dahil
sa minahal natin yung ating kaaway, yung mga nagpe-persecute sa atin, yung mga naninirampory sa atin, nang lumapit sa atin at ang utang, pinautang pa natin. At para tayo magkaroon ng great reward, kinalimutan na natin ang utang. Hindi na natin sila siningil. Narinig niyo yun? Hindi ko masabi noon, si Jesus may sabi noon. Ito, tatanggip nyo great reward. Pag natutuhan yung mahalin ang inyong mga kaaway, pahiramin sila na hindi kinaghihintay ng kabayaran. Ha? Tsak yun. Hindi lang kayo tatanggap ng great reward, ituturing pa tayong mga anak ng katastasang Diyos. Nasundan nyo yon? Magagawa nyo ba yon? Sino nagsasabi magagawa niyang mahalin ang kanyang kaaway? Pautangin na hindi sinisingil. Paano ngayon kung namihasa naman? Balik ng balik. Ha? Turuan ko kayo. Huwag yung tatanggihan. Huwag tatanggihan. Pagbalik ng balik, bago mo bigyan, pandilatan mo ng mata. Oo. Use the sound of silence. Bakit? Pag hindi tayo nagsalita ng anuman, di tayo magkakasala. Basta keep your mouth shut, but open your eyes. Ha? Ginagawa ko yan. Pag madalas na sa akin, tititigan ko, didilatan ko. Alam mo ginagawa sa akin? Kinikindatan ako. Hallelujah. Magagawa nyo ba yan? Gabi nyo nga sa katabi nyo. Pandilatan nyo ng mata. Okay. Fourth. Pang-apat na tayo, di ba? Fourth reward point. Sabihin nyo, doing good. Okay, taas ang kamay nyo. Romans chapter 2 verses 9 to 10. There will be trouble and distress for every human being who does evil. First for the Jew, then for the Gentile. But glory, honor, and peace for everyone who does good. First for the Jew, then for the Gentile. There will be trouble and distress for every human being who does evil. Yun ang mamanahin niya. Pero doon sa mga gumagawa ng mabuti, glory, honor, and peace for everyone who does good. Kaluwalhatian, karangalan, at kapayapaan ang gantimpalang tatanggapin ng mga taong gumagawa ng mabuti. Ha? Narinig niyo yun? Sabi niyo, doing good. Galatians chapter 6 verses 7 to 10. Do not be deceived, God cannot be mocked. Hindi madadaya ng tao ang Diyos. A man reaps what he sows. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Tandaan nyo ito, ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang ating ginawa sa ating kapwa, ibabalik sa atin. Ibabalik sa atin. Kapag tayo ay gumawa ng mabuti, iba yung kabutihan ang darating sa atin. Amen ba? Taas ang kamay. Here is the key. Ito pa ang sose. Ang sabi ni San Pablo, do not be weary in doing good. Huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti
sapagkat ang lahat ng binhing ating inihasik na kabutihan may takdang panahon ng pag-ani ng mana galing kay Yahweh El Shaddai. And finally, ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman kong susi na nalibala. Ang susi ng kaniyang mga hibala. Sa gabay ng likod niya Sa gabay ng likod niya pinagpala. Kita sa mga kamay, finally. Finally, Kung ngayon may bagong buhay. ako ngayon may bagong buhay. Finally, Ako ngayon ay pinagpala. ako ngayon ay pinagpala. Finally, Ako ngayon ay tagumpay. ako ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay. finally, Ang buhay ko ngayon siksik ang buhay ko ngayon siksik ling-ling ng Sabihin mo sa iyong katabi kung may pagsubok may pagsubok ay hindi alintana. ay hindi alintana. Pagkat ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan ng pag-asa at kalakasan sa magtahak sa landas ng sabagtahak sa kabanalan. landas ng kabanalan. Buong kalalakan nito sa mga kamay. Fight! Ako ngayon, malaya na. Lumundag ang mayaman na! Ako ngayon ay Sumigaw ang magaling na! magaling. Ako ngayon ay magaling na. Finally, Sabay-sabay! finally, Fight! Finally! finally, Sabay-sabay! finally, Finally! Sabay-sabay! finally. purihin ang Panginoon. Finally, mahirap gawin ito, kung wala tayong kapangyarihang tulad ni Elias. So for us to be able to gain all these reward points, we must possess the power prayer of Elijah. Gusto nyo? Sa Sabado. Sa Sabado, kay mawawala, sasabihin ko sa inyo ang pinag-usapan ni Elias, ni Moses at ng Panginoon. Sasabihin ko sa inyo paano mamanahin ang double portion o doble ng kapangyarihang taglay ni Elias. Tanong ko sa inyo, mangyayari ba yon? Sinong sabi mangyayari? Alam niyo kung bakit? Ang Diyos ni Elias at ang Diyos natin ngayon ay iisa. Amen? Kasang kamay niyo. Sabi niyo, Panginoon, Diyos ni Elias, Diyos na hindi nagkakait ng anumang mabubuting bagay sa taong matuwid at sa taong tatamad-tamad. Ngayong gabi, ako'y taos-pusong nagpapasalamat sa inyong kagandahang loob. Ngayon, alam ko na ako ay may nakalaang gantimpala buhat sa inyong mga kamay. Amen? Amen. Find your partner. Find your partner. Okay. Sasabihin mo sa partner mo uli, yung sasabihin mo, gantimpala o mana? 1+1. Pangalawa, anong sasabihin nyo? Pipili lang kayo doon sa dalawa, ha? Ano?
Ano pipiliin nyo? Mahina kayo talaga. Kung ako pipiliin ko yung dalawa, gantimpala at mana. Ulitin nyo nga. Okay, 1 plus 1. 3 plus 3. Okay. Naniniwala ba kayong ibibigay sa inyong dalawang yan? Gantimpala at mana? Kung naniniwala kayo, anong sasabihin nyo sa bandang huli? Balik tayo sa Sabado. Para tanggapin natin ito. Sabihin nyo, balik tayo Sabado para tanggapin natin ito. Ulitin nyo nga. Tandaan nyo ito, yung babalik lang sa Sabado, ha? Kung wala kayo dito, balikan nyo ang inyong tiyobyo. Makinig kayo muli. Kalimutan nyo muna ang pakinggan nyo ang mabuting balitang ito. Jack, may gantimpala at mana kayo. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Taas sa kamay, taas sa kamay, taas sa kamay. Okay. Pagtapong ko sa inyo, ito ang isisigaw nyo. Gantimpala at mana, darating sa Sabado. Ulitin nyo nga. Tatandaan nyo, kung anong sinabi natin, mangyayari yan, ha? Haniwala ba kayo? Yung gustong gantimpalaan, lakas-lakasan nyo. No? Are you ready? See you next Saturday. God bless you. Ay masaya at umami. Ang Pasko tayo'y magsigawi ng magagandang kinis. Sa si Kristo ay seno. Naunay ang buhay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo natin ang kasagaran. Tayo'y habang mundo'y tahimik, ang araw ay